Kumusta kayo? Ako po si Cara David at ngayong gabi bubuksan natin ang kwento at mga saloobin ng mga OFW at ng kanilang mga pamilya. Ito ay sa pamamagitan ng video diary tulad ng ginagawa ko ngayon. Tatlong iba't ibang mga OFWs, mga domestic helpers, ang magbabahagi ng kanilang mga video diary sa atin ngayong gabi. So ito, pagkarating ko, inuuna kong linisin kusina kasi gusto niya malinis sa kusina. Isa akong OFW dito sa Vancouver, Canada. Umalis ako sa Pilipinas noong 1984. Isa akong single mother. Ito yung video diary na pinadala sa atin ni Crisanta Sampang, isang domestic helper sa Canada. 10 years na, mahigit 10 years na siyang domestic helper. At mapalad tayo kasi pinayagan niya tayong masilip yung kanyang buhay bilang isang domestic helper. So, ayan, I will take you on the road. Punta tayo sa trabaho. Makikita ninyo yung mga dinadaanan ko. Welcome to Southland. Ayan, ito yung bahay na pinagtatrabahuhan ko. Swimming pool. Tapos, beyond the swimming pool, sakayan ng kabayo. May mga kabayo sila. So, this car ko yan, binigay sa akin ng aking boss. Ito yung picture ng boss ko, si Auntie Donna. At yung anak niyang si Sydney. Mabait naman ang aking amo, mababait sila. I have been working part-time for 7 years. Ang trabaho ko doon, maglaba, magluto, maglinis ng bahay. Pero alam mo, ang pinakamahirap na parte ng buhay ng isang baby, yung makikisama ka at makikitira sa mga taong hindi mo naman kilala. Pag nagkasakit ka, ikaw lang ang mag-aalaga sa sarili mo. Sobra akong swerte ngayon kasi binigyan ako ng pagkakataon na makausap siya through the internet. 3 o'clock ngayon dito sa Pilipinas pero 11 o'clock ng gabi dun sa kanila kaya sana gising pa siya. Yes! Hi! Ako si Cara! Ano yung pinakamahirap na parte ng pagiging DH? Ang pinakamahirap talaga yung malayo ka sa pamilya mo. Ako si Maricel Sampang. Anak ako ni Crisanta Sampang. Ito yung house ko na bigay ng nanay ko. Tigisa kami ng kapatid ko para magkatabi. Ito yung sala, syempre yung sofa, bigay pa rin ng nanay ang ibinili. Tapos, ito yung bahay namin. Yan, ito yung salas namin. Itong sofa na ito, kahit napakabuburahin lang yan. Bigay yun sa akin ng nanay ko. Naiiyak ako kasi ang alam ng ibang tao. Okay lang kami na gano'n na. Walang nanay. Pero mahirap pala, parang psychologically, yun yung lagi kong sinasabi na psychologically, alam mo sa sarili mo na may kulang. Ako naalala ko lagi ang aking mga anak. Iniisip ko, ay kumusta na kaya sila? Sino kaya ang nag-aalaga sa kanila? Kumusta na kanilang eskwela? Sana hindi sila nagkakasakit. Kahit makakuha na high honor, tapos sasabihan kayo ng rin sa school, yun, nakakalakot doon sa parting yun na wala yung nanay mo. Pag namimiss ko sila, lagi ako nakatingin sa mga pictures. I am surrounded by them dito, kahit dito sa Vancouver. Talagang mo yung nanay ko, siguro na yung bakasyon niya na pa 2 weeks lang. Kulang. Tapos pag aalis na siya, ang hirap. Yung mga anak mo, do they feel abandoned? Meron ba silang resentment sa'yo na wala ka nung mga importanteng yugto ng buhay nila?
Kaya yung mga kailangan ng mga may experience, wala ako, graduation, wala ako, they consider themselves orphans. Relate ako kaagad doon. Ito lang, kagagaling ko lang ng Amerika for 3 weeks. Tapos, nag-chat kami ng anak ko. Tapos, tinanong ko, anong gusto mong mag-isip ka, anong gusto mong regalo? Marami dito mabibilan sa Amerika. Tapos, ang sabi lang niya sa akin, anything, mama, just come home. Kumbaga, yung aming mga pagmamahal na hindi namin na-i-express, ay inilalagay namin lahat sa box. Ang sweet! Grabe! Pumipili ako ng mga bagay na alam kong kailangan nila at alam kong mapapakinabangan nilang mabuti. Katulad ngayon, watch. Ito, upuan ito ng computer chair. Ano ba yun? Naglagay siya ng computer chair sa balikbayan. Kasi si Marika luma na yung kanyang computer chair. Kailangan niya ng bago. So, yan ang ipapadala ko sa kanya. Lahat ng kailangan namin para sa bahay, para sa pag-aaral, lahat siya talaga nagbigay. Siya lahat ang sumuporta. Pero hindi nagtapos yung pangarap ni Crisanta sa pagiging domestic helper. Alam niyo ba itong librong hawak ko, Made in Singapore, na naging bestseller daw sa Singapore at saka sa Canada. Tungkol ito nakasulat dito, The Serious, Quirky, and Sometimes Absurd Life of a Domestic Worker. At ang nagsulat nito, Crisanta Sampang. Sinulat ko ang aking unang libro na Made in Singapore noong 2005. Bilang isang love letter sa aking mga anak, I feel it's very important na nasasabi ko sa kanila at naikwento ko sa kanila ang aking buhay habang lumalaki sila na wala akong doon. Paano yung jump from being a domestic helper to being an author? Ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko yung naging DH ako kasi nabuksan ang aking isipan. Naisip kong isulat. Sobra akong nabilib kay Crisanta kasi may mga ibang tao na kapag naging OFW na, nag-domestic helper na, parang end of the road na yun sa kanila. Pero siya, ang sinabi niya, kung hindi raw siya naging domestic helper, malamang hindi raw siya magiging writer. Ang sinabi niya, I'm very proud of myself na kahit nag-domestic helper ako, I never lost my self-dignity and I never lost my self-esteem. Sana tularan siya ng iba pang mga OFWs na hindi to end of the road na kumawalay ka sa pamilya mo, mag-domestic helper ka, na humble ka, na nagkukudkud ka ng kubeta. Hindi sabihin nun at tinatrato ka ng hindi tama. Hindi sabihin nun na kailangan na rin tratuhin mo ng hindi tama yung sarili mo. Kung talagang aalis din kayo, kung pupunta rin kayo sa ibang bansa, kung hindi kayo masigil, kung gusto nyo may maabot, may marating, kailangan huwag kayong matatakot at kailangan magtiwala kayo sa inyong kakayahan. Huwag kayong magpapaapi.